Ano po ba ang karapatan ng ating mga lolo at lola? May mga batas tayo na nangangalaga para sa mga karapatan at benepisyo ng ating mga senior citizens. At isa dyan ay ang Republic Act 9994. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Magandang araw, kumusta? Bakit po may Elderly Filipino Week? At ang halaga po na maipagdiwang ito? Naku, magandang katanungan yan, Bu. Actually, itong Elderly Filipino Week ay nagsimula sa pamamagitan ng Proclamation number 470 noon pang September 26, 1994. Na ito ay nilagdaan actually ni President Fidel V. Ramos. At sa mabilis na paglaki ng elderly population, ngayon nga muna sa na tayo, mahigit 9 million ayon yan sa datos ng PSA. Isinulong ang mga nararapat na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga senior citizens. At ang mga ahensya ng gobyerno ay hinihikayat na magbigay suporta at partisipasyon sa mga programa na nagbibigay ng assistance sa ating mga senior citizens tuwing Elderly Filipino Week. Ano po ba ang karapatan ng ating mga lolo at lola? May mga batas tayo na nangangalaga para sa mga karapatan at benepisyo ng ating mga senior citizens. At isa dyan ay ang Republic Act 9994. At sa batas na ito, under Section 5, ang ating mga nakatatanda ay may karapatan sa government assistance. Kabilang dito yung employment, kung gusto nila magpatuloy ng kanilang pag-aaral, may mga benepisyo din sila dyan, sa kanilang mga kalusugan, social services. Pero din tayo sa housing, access to public transportation, 50% discount sa mga LRT and MRT stations natin. 50% sila ngayon doon kasama yung ating mga PWD. And meron din tayong incentive para sa foster care, additional government assistance kagaya na lamang nung tinatawag natin na social pension program na nagbibigay ng 1,000 benepisyo para sa ating mga indigent senior citizens. No? Ito yung mga indigent senior citizens, ito yung may mga karamdaman, frail, sickly at wala nang kakayahang pinansyal para suportahan ng kanilang mga sarili. At meron din tayong additional government assistance pa na mula naman sa PhilHealth coverage at syempre yung iba pa nating mga social safety nets na mga tinatawag. Ano po ang mga benepisyong natatanggap ng ating mga lolo at lola? Actually, yung ating mga senior citizens or si lolo at lola, minsan tinatawag natin silang kabilang na sila doon sa 20% club, no? Kasi meron silang 20% discount at bukod pa dyan, meron silang exemption sa value-added tax. Ito ay yung 12% na binabayaran natin usually kapag halimbawa kakain tayo sa mga restaurant or bibili tayo ng mga services, meron tayong additional na 12% VAT. Sa kanila, exempted sila sa pagbabayad doon, bukod pa yung 20% discount. So, saan ba commonly ina-apply itong mga 20% discount? Siyempre, kasama dyan yung kanilang mga gamot, professional fee, doon sa kanilang mga doktor, kasama din yan. And then, professional fee din ng mga health workers, kasama yan. Halimbawa, yung mga nurses, so, meron silang discount. At meron din sa medical at kanilang dental services, diagnostic and laboratory fees, kasama yan. And bukod pa dyan, meron din tayo ng mga actual fare for land transportation. Nabanggit ko kayo sa'yo kanina, hindi lang sila 20% discount sa MRT, LRT, but they also have 50% discount for those land transportation. And for all other transportation, meron din silang 20% discount. For example, sila ay nag-taxi or kaya naman
bus papunta sa kanilang mga pupuntahan, meron din silang 20% discount. Actually, napaka-haba ng listahan kung iisa-isahin natin yung mga discount ng ating mga lola at lola. Kasama din dito yung mga hotel na kung gusto nilang magpahinga or mag-staycation, kasama doon yung 20% discount. Pero pag halimbawa naka-promo na, ay titingnan lang sa computation kung saan ba mas makakaroon ng diskwento yung ating lolo at lola. Yun yung susundin nating discount. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!